Baka kasama ko natin ngayon pong umaga ito sa ating pupalatuntunan ang Undersecretary po tagapagsalita ng Department of Agriculture, ASEC Ardel de Mesa. Pag-usapan din natin yung napipintong pagpapairal ng National Food Security Emergency. ASEC de Mesa, Sir, good morning po sa inyo. Si Orly Tinidad po ito sa Radyo na TV pa. Good morning, ASEC. Hi, Orly. Good morning. Good morning po sa lahat na nakikinig at nanonood. Noong nakarang araw, naalala ko, merong paghayag sa Quinta Committee ng Kamara na baka ngayon linggong ito o early week ng February, yung pinag-usapang MSRP sa bigas ay maipairal. Ano na hong development po dito, ASEC? Orly, yung MSRP pinapairal na natin. Ang inaabangan natin... Ay, sorry, yung National Food Security Emergency pala. Yeah, yung sorry. Declaration of Food Security Emergency. Okay po. Yeah, yung sa Food Security Emergency, yung sa National Price Coordinating Council na resolution, bagamat may natanggap kami kahapon na endorsement galing sa DTI, yung resolution number 1. Okay. Para sa rekomendasyon para sa Declaration of Food Security Emergency. Pa-check lang namin kung lahat ay nakapirma na, yung majority. Kasi ano yun para sa pagpirma naman ni Secretary bilang member ng NPCC. So separate kasi yung pagpirma niya bilang NPCC at yung kabuuan na kung nakapirma na yung mayorya. Okay, so pag ito'y pirmado na, sa madaling salita, agad-agad na rin itong may patutupad? Ganun ba yun, ASEC? Kung yan ay mapirmahan at of course, due diligence lang on the part ng DA na pag-aralan yung kabuuan ng resolution at nangako naman si Secretary na in 2 to 3 days magkakaroon ng action on the part of the department. Okay, so 31 na ho tayo ngayon, so malamang talagang next week na yan, first week ng February mangyayari. Yes. Okay. Ano yung dapat nating tandaan? Ano yung dapat nating mabantayan sa kasakaling ipairel po itong emergency, ASEC? Dito sa Declaration of Food Security Emergency na itinatakda ng RA 12078 o yung amenda sa Rice Tarification Law. Alright. Ang naging batayan lamang ng NPCC ay yung extraordinary increase sa presyo ng bigas, hindi yung kakulangan ng supply. So marami tayong supply. So pangunahin dito yung paglalabas ng stocks ng NFA, initially yung 150,000 metric tons, ito yung bigas ng NFA na pwedeng maibenta sa mga government agencies at saka mga lokal na pamahalaan sa 38 pesos. Okay. I-advance ko na para yung mga nagtatanong ngayon kung sakasakaling yan ay mangyari nga po ang pagpapairal po ng National Food Security Emergency next week, automatiko ang makakaugnayan dapat ng mga taong bayan ay yung kanilang mga LGU. Yun lamang po ba? Wala ho bang mga ahensya ng gobyerno tulad ng mga nangyari ng mga nakaraang araw? May mga iba't ibang tanggapan po ng gobyerno na sila mismo ay nagkukusa magbenta po ng mga murang bilihin tulad ng mga bigas at gulay, ASEC? Doon sa mga, tama ka, bukod sa lokal na pamahalaan, pwede rin magbenta ang National Food Authority, una sa DSWD, yung mga common at traditional na bumibili sa kanya, Office of the Civil Defense, BJMP, at saka yung basta government agencies they can buy from NFA. Buti binanggit ninyo na ito'y dahil sa sitwasyon ng presyo, hindi para mabawasan lang ang load ng mga NFA warehouses, ASEC. Parehas yan, Orly. Magkaroon ng murang bigas available na mabili yung ating mga kababayan. At pangalawa, yung ma-unload nga yung mga stocks ng NFA dahil alam natin February na, mag-start na rin yung anihan para sa dry season hanggang Abril yan. At kinakailangan ay ma-free up din yung mga warehouses natin at makapamili ang NFA ng mga bagong aning palay. Okay. Ulitin lang natin, ASEC, magkano ini-expect nating presyo per kilo dito pong mga NFA rice na ito na ibebenta? Ang expectation dyan ay nasa 38 pesos per kilo. 38 pesos. Ba, nakikita ko dito sa aming radyo na TV pa video, magagandang klase ito. Hindi naman perfect na kompleto yung butil, pero hindi naman siya yung durog na durog. Ito yung mga nasa 38 pesos sa pinag-usapan natin, ASEC? Yes, Orly. Yan ay magagandang klase ng bigas. Galing yan sa ating mga magsasaka. Local. Karamihan yan ay well-milled na bigas. At kahit yung mga bagong meal natin o bagong giling,
o kung mga aging, ay lahat yan pwedeng ilabas ng NFA pag ganitong merong deklarasyon ng food security emergency. Kahapon nakausap ko po yung Pangulo po ng Grain Retailers Association of the Philippines, Grecon. Binabanggit nila na baka raw pati yung mga ibang retailer sa mga tindahan, mga palengke, bigyan din ng pagkakataon makapagbenta ng NFA rice. Pwede raw ho ba ito, Asek? Kung manggagaling mismo sa NFA, hindi yan pinapayagan ng ating batas sa ngayon. Pero kung makikipag-ugnayan sila sa mga lokal na pamahalaan, doon sila makikipag-ugnayan. Yun yung pwede. But directly from NFA, we cannot sell to retailers or retailers association. Unfortunately, we cannot do that. Pero di ba meron pong usapan sa LGU na pag pinagbenta sila ng NFA rice, hindi rin sila dapat magbigay sa retailer? Ano na yan? Nasa kumbaga pag-uusap na ng retailers, basta lang kapag ibinenta nila, wag nilang ibebenta ng mahal. Mas mahal, yun. Pinakda, yes. Oo. Kung ibenta nila mas mura, okay lang. Pero Yeah, kung ibebenta nila mas mura, mas okay. Pero bawal ibenta nila na beyond 38 cents. naunawaan natin. Yun naman kasi ang pinakapunto ng lahat ng ito. Kung gusto nyo tumulong na makapagbenta ng bigas ng NFA, huwag nyo sasamantalahin. Huwag nyo nga abusuhin. Huwag nyo papaltan yung bigas na nasa sako. Huwag nyo nga haluan na kung ano-ano at ibenta nyo ng mas mahal. At halimbawa, 38 pesos. Pero yung kalidad naman ng ilalagay nyo, halo nyo din. Parang patapon na rin ang uri ng bigas. Sabi nga nila, hindi pang tao, kundi pangkain ng mga alaga sa bahay. Yun naman sigurong dahilan ng lahat ng ito. Asek, ano po? Yes, tama ka dyan, Orly. Tama. May posibilidad din po ba na total samantalahin na rin itong National Food Security Emergency na isabay na rin yung presyo ng ilang mga bilihin tulad ng karne na mapababa ang presyo? Pwede raw ba gano'n, Asek? Hindi pwede, Orly, dahil itong food security emergency na, again, naka-angkor ito sa RA 12070. Sa bigas lamang talaga. ito sa bigas. Oo. Yes. Okay, dapat naman kasi para wala na tayong pinag-uusapan na kailangan pang emergency siguro. Mukhang dapat na talaga pag-usapan ngayon kung nararapat pa yung rice tarification law, Asek. Dahil ang pagkakarinig ko dun sa ilang mga tinakbo ng paninig sa Kamara, nasisisi pa ho ang NFA, nasisisi pa ho ang DA kasi walang magawang hakbang. Kung mahal ang presyo ng bigas, meron daw silang mga bigas naman at baka pwedeng pagbasihan ng inflation sa gagawing hakbang. Pero alam natin, Asek, hindi sapat yun. Kinakailangan nakasunod pa rin tayo sa batas at isa sa balakid doon talaga ay yung rice tarification law, Asek. Tama yun, Orly, dahil kailangang amendahan yung mga existing natin na batas. Kasi yung mandato ng NFA ngayon ay very limited doon sa buffer stocking at pwede lamang siya mag-release doon nga sa mga limited na mga ahensya ng pamahalaan at LGUs kung meron lamang deklarasyon ng food security emergency. Kaya pinapanawagan ng ating kalihim na ibalik yung dating mandato ng NFA, hindi na yung sa pag-import niya ng bigas, kung hindi doon sa dalawa na lamang doon. Sa regulasyon, sa merkado, para maging maayos yung mga pagtitinda ng mga retailers. At pangalawa, makapag-intervene nga sa market without declaration food security emergency. Para regular din na nakapamimili siya ng palay at mailalabas naman niya na bigas ng regularly, lalo na kung merong mga ganitong klaseng problema. Okay. Asak, panghuli na lang. Paano naman natin masitiyak, masisiguro na pag binigyan ng pagkakataon ng mga LGU na magbenta ng NFA rice sa ilalim nitong National Food Security Emergency ay hindi ito sasamantalahin ng mga politiko at gamiting pangampanya? Ano lang, talagang nagkataon na merong eleksyon ngayon, pero doon sa pakikipag-usap namin halimbawa sa Metro Manila Council ay nasiguro naman nila na hindi nila ito gagamitin at alam naman nila na ito ay para sa ating mga kababayan. Bukod sa Metro Manila, ano pa ho yung mga maaring mabigyan po mapagkalooban ng NFA rice sa ilalim ng Food Security Emergency? Pangunahin dito yung mga key cities kagaya ng Cebu, Davao, Cagayan de Oro, yung mga key metropolitan cities natin sa buong bansa pag katapos na yung ibang areas naman. Okay, panghuli na lang, may nagpapahabol lang ho dito. Tataas para ho ba ang presyo ng karne ng baboy sa dati ng mga araw at ano raw ho ang monitoring ng Department of Agriculture sa hindi makontrol na presyo po nitong mga karne?
Tumaas yan talaga ng bahagya, mga 10 to 20 pesos per kilo. At yan naman ang isusunod natin na pag-aralan. At actually ongoing ngayon, kasi nag-MSRP tayo sa bigas, yan ay pinapag-aralan din para talagang magkaroon ng pagtigil doon sa presyo. Kasi alam natin hindi ganun kataas yung presyo sa farm gate, pero pagdating sa pamilihan talagang sobrang taas din. Okay. So tatawag na lang uli kami, ASEC, sa mga update po nitong pinag-uusapan natin National Food Security Emergency. Mga Lunes ba o Martes? Yes, sige. Pag update namin kayo. Martes na ba ito ipapaira? Lunes daw. Meron bang, basta definitely next week, pag-uusapan na talaga ito, ASEC. Yes. Ano po? Yes. Okay, sige. Yes po. Thank you, sir. Tagapagsalita po ng good morning, ASEC Arnel de Mesa. Salamat po sa inyo. Thank you, Arlie. Salamat doon. Mabuhay ka. Tagapagsalita po ng Department of Agriculture, Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang inyo pong napakinggan.